Ayos lang po ba kayo, Lola? Ikaw na naman, Ineng. Pangalawang beses mo na akong tinulungan. Napakabait mo talaga. Walang anuman po yun. Sige na po, kainin niyo na po mga yan. Babantayan ko po kayo para wag na kayong gambalain ng mga barakong yun. Sige, Apo. Maraming salamat talaga sa iyo, ha. Napakabuti mo. Habulin mo ako, Takugami! Maliligo tayo sa dagat! Habulin mo ako, ha? Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3! Habol! Habol, Takugami! Habol pa! Heto na ako sa gilid ng pangpang! Tatalon ako! Mas mabilis pa rin akong tumakbo sa'yo, Takugami! Ay! Takugami, sandali! Wag mo muna akong ilipad! Ano ba? Nandito ko tayo, Takugami. Nasaan kaya siya? Nakita mo ba siya? Huwag ka na magtago! Nakita na kita! Nagtatago ka pa rin? Ang daya mo naman! Nakita mo kaagad ako! Paano hindi kita makikita? Hindi ka naman nagtatago ng maayos eh. Sana nagtago ka ng maayos para hindi ka agad kita nakita. Ang talas kasi talaga ng pakiramdam mo eh. Uy, Takugami, ang bilis at taas mo na talagang lumipad, ano? Ilipad mo rin ako, ha? Kagaya ni Safrina. Di hamak naman, nagwapo ako, no? Kesa sa kanya, ang pangit niya. Anong pangit, ha? Ang ganda-ganda ko kaya. Tsaka ikaw nga dyan eh. Ewan ko kung anong pumasok dyan sa ulo mo at nagkulay ka ng buhok ng kulay pula. Bagay naman sa akin, ha? Ang puti ko kaya. Takugami, tara. Ilipad mo naman ako. Pagod pa yan. Pahinga na muna saglit. Tapos uwi na tayo. Daya? Sige na nga. Heto nga pala oh, sa'yo na yan. Tinapay? Uy, mahal yan ah. Tsaka pasalamat ka na binigyan kita niyan. Di salamat. Upo muna tayo dito sa damuhan. Gutom na ako eh. May nahuli ka ba? Asa. Ibang-iba na ngayon sa Frina. Dati, kahit maganap, marami ka ng usan na makikitang gumagala sa paligid. Ngayon, kahit siguro langgam, takot makakita ng tao. Ay, paano na yan? Anong kakainin natin mamaya? Wala na tayong pilak na barya, Lucas. Wala tayong may pambibili ng pagkain. Hindi ko alam sa Frina. Yan ang hindi ko alam. Lucas. Tanggapin mo ito! Hetong ganti ko! Ayaw mo talagang magpatalo, ha?
Wala sa bukabularyo kong salitang talo. Ha! Tigil na muna tayo. Kanina pa tayo nag-iinsayo. Pagod na ako. Tumatagaktak na rin ang pawis ko eh. Heto, Panyo, punasan mo yung pawis mo. Baka matuyuan ka eh, magkasakit ka pa. Akala mo sa akin, bata? Hindi naman, isip bata lang. Sobra ka na ha, kanina ka pa. Bakit? Inaano ba kita? Baliw. Ikaw ang baliw. Bilisan mo na, may pasok pa tayo. Oo, susunod na. Kung wala tayong mahuhuli ngayon, wala tayong kakainin mamaya. Kawawa naman si Lolo. Baka magpumilit na naman siya magtrabaho. Hindi na siya maaaring magtrabaho. Matanda na si Lolo sa free na. Kaya nga, kailangan natin mag-isip ng paraan. Kilala mo naman si Lolo, di ba? Talagang kapag may gusto siya, ipagpipilitan niya. Bahala na. Gamitin na lang siguro natin yung mga naipon ko. Pero ipon mo yun. Pinaghirapan mo mga yun eh. Matagal mong pinag-ipunan. Oo nga. Pero ang mas mahalaga, kayo. Kaya ayos lang. Mag-iipon na lang ulit ako. Ang bait mo talaga. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita makapag-ipon ulit. Noon pa man, tinutulungan mo na ako eh. Uwi na nga tayo. Puro kakadramahan eh. Halika na, umuwi na tayo. Sasakay na lang tayo kay Takugami. Sige. Takugami? Tara na, uwi na tayo. Masyado naman yatang maiksi ang suot mo. Bakit? Bagay naman sa akin ah. Ang ganda-ganda ko kaya. Tsaka tingnan mo ang balat ko. Kumikinang kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Di naman yan ang punto ko. Ang punto ko, hindi mo kailangang magsuot ng maiksi para lang masabihan ka ng maganda. Prinsipe William, ang tunay na kagandahan, hindi itinatago. Tsaka maganda ako. Ako to. At ipinagmamalaki ko kung ano ako. Bakit? Kasi hindi naman ako nanggagaya ng iba para lang mapansin at masabihan na maganda. Alam mo, minsan naiisip ko kung paano kita napagtsatsagaan kasama sa loob ng 18 taon. Kung tutuusin, baliw ka eh. Prinsipe William, hindi mo lang ako 18 taon na makakasama, kundi habang buhay. Baka nakakalimutan mo. Ako ang susunod na magiging reyna ng Kaiseria. Baliw talaga. Diyan ka na nga. Ha? Teka lang! William! Antayin mo ako! William! Lolo, mano po? Ay, salamat na po. Ay, nandito na pala kayo. Kasama mo si Lucas. Opo, Lolo, nasa labas. Pinapakain niya si Takugami. Ay, marami ba kayong huli? Lolo, Wala kayong nahuli. Naiintindihan ko. Hindi na kasi kagaya doon. Wala na mga hayop ngayon sa gubat. Ubus na sila. Wala na. wag na po kayo malungkot, Lolo. Kahit wala na po tayong nahuhuling mga hayop, may ibang paraan pa naman po, di ba? Kung papayagan nyo lang sana ulit ako na magtrabaho. Lolo, di ba sinabi ko na sa inyo, kami ni Lucas. Hindi na po kayo maaari magtrabaho. Pero sa Frida, nahihirapan na kayo. Kayo din naman po noon, di ba? Pero hindi po kayo nagreklamo na itaguyod kami. Hindi po kayo nagsawang arugain at mahalin kami ni Lucas. Ay, sa Frida,
Saan ka pupunta? Aalis ka? Sa labas lang ako. Sasama ako. Bella, gusto ko lang mapag-isa. Gusto kong mag-isip. Yung mag-isa lang ako. Bakit biglang nag-iba na naman ang timpla mo? Kanina ayos ka naman ah. Basta, sige, maiwan na kita. William, sasama nga ako. Di ba sinabi ko na sa'yo na gusto kong mapag-isa? Tapos sasama ka? Ano ba kasing problema mo? Wala akong problema. Gusto ko lang talagang mapag-isa, kaya pwede ba? Huwag mo muna akong kukulitin. Ha? Aalis ka? Natutulog na si Takugami. Kakatapos ko lang siyang pakainin. Oo, alis ako. Pupunta ako ng patag. Magbabaka sakali ako may mahuli ako. Wala nga tayong nahuli sa gubat. Sa kapatagan pa kaya? Kaya nga magbabaka sakali, di ba? Tsaka wala namang masama kung magbabaka sakali ako, di ba? Sige, mauna na ako, Lucas. Sa Frina, sandali. Sasama ako. Huwag na, ako na lang. Bantayan mo na lang si Lolo. Oo, sige. Mag-iingat ka. Oo naman, ako pa ba? Sige, aalis na ako. Sige. Dito sa lugar na to, dito ako muntik na malunod nung bata pa ako. Si Bella. Si Bella ang nagligtas sa akin. Siya ang una kong nakita nung bumalik yung lakas ko. Pero bakit parang may kakaiba? Yung parang hindi tinatanggap ng sistema ko yung presensya ni Bella. Kahit pa sinabi niyang siya ang nagligtas sa akin. May paparating. Magkukubli ako. Ayan. Hindi niya na siguro ako makikita dito. Isang babae. Isang babaeng paparating. Nakasuot siya ng kulay na itim na sando at maiksing short. At may nakasabit na palaso. At pana sa kanyang balikat. Mahaba ang kanyang kulay ginto at kulot na buhok. Teka, parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Lalo ng kulay berde niyang mga mata. Madudulas ako. Itukukod ko ang kamay ko sa lupa. Sino nandyan? May tao ba dyan? Kung sino ka man, lumabas ka! Hindi ako maaaring magpakita sa kanya. Aalis na ako rito. Ngayon din, babalik na ako ng academy. May ibang tao ba dito? Malakas ang kutob kung merong ibang tao dito. Kung sino man siya, wag lang siya magkakamaling pakialaman ako. Dahil sisiguraduhin kong hindi na siya makakauwi pa ng buhay. Wala man lang ako nahuli. Uuwi akong walang dala. Malulungkot nito si Lolo. Inubos na ng mga taga-Kapitolyo ang lahat ng meron ng bawat distrito. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang makauwi akong merong malang dala kahit na ano.
Tama na po! Tama na! Sinabi nang huwag kayong babalik dito. Hanggat hindi nyo nagagawa ang aking pinag-uutos. Tapos ngayon, narito kayo. Hindi nyo malang nagawa ang pinag-uutos ko. Patawad, mahal na hari. Patawad! Dapat sa mga katulad nyo, mga katulad ng inutil, pinapatay! Deborah? Deborah, mabuti naman at nakita kita. Safrina, ikaw nga ba? Kumusta ka na? Ang tagal kitang hindi nakita. Simula nung huli nating pagtatrabaho natin sa Casa Bella, simula nung hindi na kita nakita pa. Nagpapasalamat ako dahil nakita uli kita. Deborah, nais ko sanang humingi sa'yo ng tulong. Maaari mo ba akong tulungan? Anong tulong? Sige, kung kaya ko. Bakit hindi? Ano bang tulong ang nais mo? Gusto kong kumita. Pero wala akong alam na maaaring mapagkakitaan eh. Ayokong bumalik yung lolo ko sa pagtatrabaho sa pabrika. May alam ka ba? Maaari mo ba akong tulungan, Deborah? May alam ako. Pero hindi ko alam kung papayag ka. Oh, ano? Sumama ka sa akin. Ano bang tulong ang nais mo? Gusto kong kumita. Pero wala akong alam na maaaring mapagkakitaan eh. Ayokong bumalik yung lolo ko sa pagtatrabaho sa pabrika. May alam ka ba? Maaari mo ba akong tulungan, Deborah? May alam ako. Pero hindi ko alam kung papayag ka. Oh, ano? Sumama ka sa akin. Lolo, kumain na po kayo. Heto po, pinaghanda ko na kayo ng pagkain. Masarap po to. Si Safrina, nasan siya? Hindi ba siya sasabay sa ating kumain? Wala po si Safrina eh. Pumunta po siya sa Kapatagan. Magbabaka sakali raw ho siyang merong mahuli doon. Dinala niya ba si Takugami? Hindi po, naiwan si Takugami. Ay, ganun ba? Huwag niyo na pong alalahanin si Safrina. Kaya niya ho ang sarili niya. Wala pong mangyayaring masama sa kanya. Kung malakas pa sana ako, hindi sana kayo mahihirapan. Lolo naman eh. Hindi naman kami nahihirapan. At saka, huwag niyo nang iisipin na nahihirapan kami. Malalakas na ho kami. Kayang-kaya na namin to. Lucas, masyadong liblib ang lugar na to ah. Anong gagawin natin dito? Ito ang lugar na sinasabi ko sa'yo. Gusto mo ng maraming kita, di ba? Dito, malaki ang kikitain mo. Oras lang, may 50 gintong pila ka na. Ano? Ngunit sa paanong paraan? Kapag natalo mo sila. Oh, ha? Underground Arena? Illegal to ah. Walang illegal sa taong nangangailangan sa Frina. Pinasok mo na rin ang ganitong kalakaran?
Sa kahalan ng sistema natin, hindi ka mabubuhay sa legal na paraan sa Frina. Ikaw, katulad mo, aasa ka sa pangangaso at panghuli ng mga ligaw na hayop. Tingin mo, mabubuhay ka nun? Dito sa Frina, madali kang kikita. Ano, papasok ka? Ipapalista ko na bang pangalan mo? Sandali, pag-iisipan ko muna. Ikaw ang bahala. Mahal na hari, patuloy pa rin ang pamamayagpag ni Conrad sa underground arena. Wala pa rin nakakatalo sa kanya. Magaling! Kailangan pasok lang ng pasok ang yaman at ginto sa aking kaman. Huwag kayong papayag na meron makatalo kay Conrad. Ang sinumang mangas, patay din ninyo. Masusunod po, mahal na hari. Walang sino man na makakatalo kay Conrad. Walang sino man na makakadlang sa gusto ko. Wala! At ngayon, tungayan natin ang susunod na kalahok na hahamon sa ating pinakamagaling at pinakamahusay na mandirigma ng arena! Handa ka na ba? Oo, handa na ako. Susuungin ko to para kay Lolo. Para sa amin. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng tunay mong katauhan. Salamat, Deborah. Bigyan natin ng masigabong panakpakan si Conrad! Hindi masasayang ang pusta niyo sa akin! Mananalo tayo ulit! Uuwi kayong panalo! Isang barako. Magaling naman dirigma si Conrad sa Frina. Wala pang nakakatalo sa kanya. Ako ang tatalo sa kanya. Sa gabing ito, hindi ako si Safrina Limuert. At ang katunggaling, hahamon ng galing, lakas at liksi ni Conrad! Walang iba, kundi si Alice! Siya ang lalaban sa akin! Pipisain ko lang siya. Mukhang mahina! At ano ang ginagawa ng maskara na yan sa mukha mo? Kailangan mo pa magsuot ng maskara. Bakit? Takot kang harapin ang pagkatalo mo? Hindi ako may-ari magsalita. Hahayaan ko lang siya. Nagmamasdan ko ang bawat galaw niya. Simula na ang laban! Pagbilang ko ng tatlo! Kapag tumutok ang baril na hawak ko, umpisa na ang paligsahan! Isa! Dalawa! Tatlo! Tapos ka sa akin ngayon, Bagito. Hinting-hinti ka na makakalabas ng arenang ito. Humanda ka! Susugot na siya. Iahag ko ako dala kong espada. Tingnan natin kung sino ang uwinukaan. Tawanan ako. Ngayon na! Sisipain ko siya ng ganito! Eto pa! Paano? Paano nangyari yun? Wala pa nakakatalo kay Conrad. Bumawag ka, Conrad! Hindi ka na makakabangon pa! Lalo na ako itatara ko sa dibdib mo ang talim ng espada mo! Eto pa!
Deborah, sandali. Bakit mo ako hinihila? Anong meron? Narinig ko kanina habang kinukuha mo ang premyo mo. Papatayin ka ng mga barakong bantay. Kaya kailangan mo nang umalis dito. Hindi ka dapat nilang makilala. Ano? Bakit nila ako nais na patayin? Hindi ba nila matanggap ang pagkatalo nila? Hindi mo naiintindihan. Ang underground na ito ay ang pag-aari ng hari. Ano? Kung ganun... Oo, Safrina. Tauhan niya si Conrad. Isa si Conrad sa nagbibigay sa kanya ng limpak-limpak na ginto sa kanyang kaban. At ngayong natalo mo siya, hindi siya titigil hanggat hindi ka napapatay. At makuha ang napanalunan mo. Pero paano ka? Hindi nila ako pagdududahan. Kaya sige na. Umalis ka na, Safrina. Sige, Deborah. Maraming salamat. Mag-iingat ka. Ikaw ang dapat na mag-ingat. Sige na. Sige, hanggang sa muli. Ano? Napatay si Conrad? At natakasan kayo na nakapatay sa kanya? Dala ang 20 pirasong ginto? Mga inutil! Hanapin niyo siya! Huwag kayong babalik hanggat hindi niyo dala ang ulo ng pumaslang kay Conrad! Lalong-lalo na ang mga ginto! Hanapin niyo siya! Patawarin niyo po ako, Lolo. Kung nagawa ko man isang bagay na hindi niyo ikatutuwa. Patawarin niyo po ako. Pero sa kalakaran ng kaharian, tingin ko'y walang mali sa ginawa ko. Lahat sila, lahat ng nasa Kapitolyo, hindi dapat na iginagalang. Nakita ko't naranasan kanina kung paano ang tortuhin na parang isang hayop. Makikipaglaban hanggang kamatayan para lamang mabuhay. At ako, mas pipiliin kong mabuhay kesa ang mamatay. Ayokong mamatay sa kamay ng mga ganid. Lucas! Narito na ako. Safrina, hinahanap ka ni Lolo. Anong sinabi mo? Sinabi mo ba sa kanyang pumunta ako sa patag? Oo, sinabi ko sa kanya. At sinisisi niya na naman ang kanyang sarili. Dahil kung nakakapagtrabaho para sana siya, hindi daw sana tayo nahihirapan. Ganun ba? Si Takugami, kumain na? Siya nga pala, may dala ako dito. Namili na ako ng pagkain sa pamilihang bayan. Saan ka kumuha ng mga pinambili niyan? Lucas. Di ba ang sabi mo, maghahanting ka lang ng mga ligaw na hayop? Bakit meron ka ng mga dalang pagkain? Saan ka kumuha ng Nakahuli ako na malaking usa. Ibinenta ko. Yung napagbentahan, ipinambili ko ng mga to. Safrina. May mga binili ako dyan para sa'yo. Puntahan ko lang si Lolo, ha? Safrina. Mainit yata ang ulo mo. Bakit? Patay na si Conrad. Ano? Paano nangyari yon? Sinong nakatalo sa kanya? Yung mga ginto? Yung nakapatay sa kanya na paslang na ba? Hindi ba? Kaya nga mainit ang ulo ko. Kung ganun, paano yan? Hindi ako titigil hanggang hindi natatagpo ng pumatay at nakatalo kay Conrad. Dapat lang. Maraming gintong nawala. Alam ba ng namamalakad ng arena ang pangalan ng kalahok na yon? Aris! Aris ang kanyang pangalan. Subalit hindi nila alam kung lalaki ba ito o babae. Hindi nila makita mukha. Balot rin ang katawan nito. Nakasuot raw ng maskara. Mga inutil sila. Mga walang kwenta. Siguraduhin lang nila na matatagpuan nilang taong yun. Haring Rizalde. Siguraduhin lamang nila. Lolo? Safrina, narito ka na. Kanina pa kita hinihintay.
Nabanggit nga po sa akin ni Lucas. Bakit niyo po ako hinahanap? Saan ka nga ba nagtugo? Sa patag po. Doon po ako nagtungo. Nanghuli po ako ng mga ligaw na hayop. May nahuli ka ba? Oh. May nahuli ka ba, Apo? Opo, Lolo. May nahuli po ako. Ibinenta ko na nga po eh. At medyo malaki po yung napagbentahan. Natutuwa ako, Apo. Akala ko wala kang huli. Pero maintindihan ko naman kung sakaling wala. Kasi hindi na tayo katulad ng dati. Ang lugar natin ay hindi na mayaman ng kalikasan. Lolo, patawarin niyo po ako. Kung nagsisinungaling man ako ngayon. Patawad, Lolo. Tapatin mo nga ako sa Frina. Lucas, Saan galing ang pinambili mo ng mga to? di ba nga sinabi ko na sa'yo? Nakahuli ako ng hayop. Kaya meron ako naiuwi na. Bakit ba kailangan mo magsinungaling? Kilala kita sa Frina. Kilalang kilala kita. Magagalit ka lang sa akin kapag sinabi ko sa'yo. Mas magagalit ako kapag patuloy ka nagsisinungaling. Kaya tapatin mo na ako. Saan galing ang mga to? Sumali ako sa isang illegal na laro. Ano? Sumali ako sa isang paligsahan. At nanalo ako ng 50 pirasong ginto. At ngayon, pinaghahanap ako ng mga peacekeepers. Gusto nila akong patayin at bawiin ang napanalunan ko. Mabagin, bakit mo ginawa yun? Paano na lang kung napahama ka? O ano, wala kaming kalam-alam ni Lolo na patay ka na? Para kaming tanga na mag-aantay sa'yo dito. Sa Frina mag-isip ka naman. Nag-iisip naman ako, Lucas eh. Kaya lang, desperado na ako kanina. Ayoko umuwi dito na walang dala. Ayoko makita ni Lolo na sinisisi niya na naman yung sarili niya. Dahil hindi niya kaya magtrabaho. Ayokong sisihin niya yung sarili niya kung bakit tayo nahihirapan ngayon. Kaya kahit delikado, sinuong ko. Para makita lang si Lolo na masaya. Kasi Lucas, nasasaktan ako kapag nakikita kong nalulungkot siya. Safrina, naiintindihan ko ang punto mo. Pero sana maintindihan mo rin ako. Sabihin na natin na malakas ka, matalino ka, may kapangyarihan ka, o kung ano pa mang meron ka. Pero sana maintindihan mo rin, paano kung may nangyaring masama sa iyo? Tingin mo hindi masasaktan si Lolo? Ako, tingin mo, hindi ko sisisihin ang sarili ko kapag may mangyaring masama sa iyo? Lucas, minsan kasi palawakin mo naman yung isip mo. Huwag puro ngayon lang ang isipin mo. Bigyan pansin mo naman yung maaaring mangyari sa hinaharap. Safrina, naiintindihan ko ang punto mo. Pero sana maintindihan mo rin ako. Sabihin na natin na malakas ka, matalino ka, may kapangyarihan ka, o kung ano pa mang meron ka. Pero sana maintindihan mo rin, paano kung may nangyaring masama sa iyo? Tingin mo hindi masasaktan si Lolo? Ako, tingin mo, hindi ko sisisihin ang sarili ko kapag may mangyaring masama sa iyo? Lucas, minsan kasi palawakin mo naman yung isip mo. Huwag puro ngayon lang ang isipin mo. Bigyan pansin mo naman yung maaaring mangyari sa hinaharap. Hindi yata kayo nag-uusap madalas ni Lucas sa Frida.
May ginagawa po kasi siya eh. Ayaw niyang paistorbo. Kayo po, Lolo. Gusto niyo po bang bumaba ng bayan? Nakita ko si Mang Esme kahapon. Kasama niya ang kanyang mag-anak. Gusto ko rin sana. Pero mas maganda nang manatili na lang ako dito. Hindi na muna ako lalabas at bababa ng bayan. Gusto ko rin magpahinga muna. Mabuti po yung naisip niyo. Kung gusto niyo po, sakyan natin si Takugami. Lumipad po tayo sa mataas na bahagi para makita niyo ang kabuuan ng Faspiria. Delikado, Safrina. Paano kung may makakita sa atin? Huwag na lang. Lolo, maingat po si Takugami. Matalas din ang pakiramdam niya. Nalalaman niya kaagad kung may ibang tao. Huwag na. Huwag na lang. Masaya na akong kasama ko kayo dito. Siguro saka na lang. Huwag muna ngayon. Kayo pong bahala, Lolo. Wala ka pa rin bang balak na kausapin ako, Lucas? Napapansin ni Lolong pagiging malamig mo sa akin. Yung hindi mo pagkausap sa akin. Natatakot kang malaman niya? Hindi naman sa ganun, Lucas. Kaya lang, alam mo namang hindi sanay si Lolo na hindi tayo nagkakaintindihan, di ba? Hindi ko lang kasi maatim na nagawa mong ilagay ang sarili mo sa kapahamakan. Hindi ko lubos maisip na magagawa mong bagay na yun. Kaya nga humihina ako ng pasensya, di ba? Paano ngayon yan? Hinahanap ka ng mga taga-Kapitolyo. Hindi nila alam kung sino ako. Hindi nila alam kung sino ako. Hindi nila ako nakilala. Pero alam kong merong nakakaalam kung sino ka. Tama ko, di ba? May nakakaalam nga kung sino ka. Meron. Si Deborah. Hindi pa rin natatagpuan ang tangbumaslang kay Conrad. Ibig mo sabihin, hanggang ngayon hindi pa rin nila alam? Mga inutil! Walang mga silbi! Ako nang bahala. Aalamin ko kung sino siya. Ipaubaya mo ito sa akin, Haring Resalte. Anong binabalak mo, Reyna Aluna? Basta ako nang bahala. Ako ang aalam kung sino siya. Ako. Sa palagay mo, mapagkakatiwalaan mo ba ang babaeng yun? Hindi ko alam pero tingin ko naman oo. Maaari ko siyang pagkatiwalaan. Paano kung hindi? Paano kung sabihin niya kung sino ka? Maraming pwedeng mangyari sa Frina. Umaasa na lang ako, Lucas. Umaasa na lang ako na sana'y hindi. Pero kung magagawa niya mang sabihin kung sino ako, iintindihin ko na lang siya. May pamilya din siya, Lucas. Sa Frina. Narito na po sa mahal na Reyna. Magaling, magaling. Deborah. Anong kailangan niyo sa akin? Sabihin mo sa akin, sino ang taong nakapatay kay Conrad? Sabihin mo sa akin kung ayaw mong patayin kita. Hindi. Sabihin mo sa akin, sinong pumatay kay Conrad? Kapag hindi mo sinabi sa akin, papatayin kita.
Hindi. Hindi ka magsasalita? Hindi ka magsasalita? Hindi. Hindi ko siya kilala. Sinungaling! Ikaw ang may hawak ng listahan. Imposibleng hindi mo siya kilala. Sabihin mo sa akin, sino siya? Hindi. Iabot niyo sa akin ang espada ko. Ano? Ang dapat sa mga katulad nitong matigas, tinutuhog ang katawan ng ganito. Yan ang dapat sa mga katulad mo. Pwede! Itapon yung bangka niya sa patay na gubat! Safrina, Lolo, kayo pala. Bakit po? malalim yatang iniisip mo. Kanina pa kita natatanaw. Ang layo ng tingin mo. Ay, bakit? Mayroon bang bumabagabag sa'yo? Sabihin mo sa akin. Handa ako makinig. Wala naman akong bumabagabag sa akin. Wag po kayo mag-alala. Nag-aalala lang naman ako. Parang napakalalim kasi ng iniisip mo. Hindi ko maarok. May naalala lang po ako. Safrina, kung meron kang problema, huwag kang mag-aatubiling sabihin sa akin ha. Lolo mo ako. Apo kita. Kaya kapag meron kang problema, problema ko na rin. Lolo. Reyna Alona! Ano bang nangyayari? Bakit bigla ka na lang nagpakawala ng malakas na enerhiya? Dahil yun sa inis ko, Haring Rizalde. Pinatay ko ng Deborah na yun. Wala naman siyang kwenta. Ayaw niyang umamin. Di mas maganda na patayin ko na lamang siya. Siguro ay personal niyang kakilala ang pumatay kay Conrad. Kaya matigas siyang sabihin kung sino nga ito. Dahil magkakilala silang dalawa. Marahil ay tama ang iyong konklusyon. Pero gayon pa man, kailangan nating hanapin ang tampalasa na yun. Tama ka, Reyna Alona. Isang malaking kapangasahan ang kanyang ginawa. Kinakailangan niyang pagbayaran. Kung sakali man pong meron nga akong problema, kayo't kayo ang unang-unang makakaalam nun, Lolo. Handa akong tumulong, Apo. Kahit hindi na ako kasing lakas ng dati, handa kitang tulungan. Kayo ni Lucas. Kayo ang kayamanan ko. Lolo talaga masyadong madrama. Gusto niyo ho ba ipasyal ko kayo? Para naman makalanghap kayo ng ibang dapyo ng hangin. Hindi yung dito lang kayo sa bahay. Hindi po ba kayo nababagot? Ay, hindi naman. Tsaka narito naman kayo. Kaya bakit pa ako mababagot? Mas maganda po na yung bumaba rin ho kayo ng bayan para makakita rin ho kayo ng panibagong tanawin. Hindi yung mga puno lang nakikita nyo, di ba po? Ay, wag na. Dito na lang ako sa bahay. Hindi ko na kailangan na lumabas pa. Kayo hong bahala, Lolo. Mabuti pa. Igawa mo ako ng panibagong tsa. Ubos na itong iniinom ko eh. Sige pa. Safrina! Safrina! May isang matandang lalaki na papalapit dito sa kinaroroonan ko. Bakit po? Ikaw si Safrina, hindi ba? Ako nga po. Pero mawalang galang na po. Sino po ba sila? Ako ang ama ni Deborah. Nagbabaka sakali lang ako nang makita kita. Ha? May nakakita sa inyo
Kayo ang huling magkasama ng anak ko. Ano pong nais niyong iparating? Ining, kagabi pa siya wala. Hindi pa siya umuwi. Nag-aalala na ako. Baka kung merong masamang nangyari sa anak ko, etong kauna-unahang beses na inumaga siya nag-uwi. Ha? Hindi ko po alam kung nasan siya. Pero kapag nalaman ko, huwag po kayo mag-alala. Ipapaalam ko po kaagad sa inyo. Maraming salamat, Tineng. Labis na kaming nag-aalala kay Deborah. Lumay walang nangyaring masama sa kanya. Sana nga ho. Sana. Nawawala si Deborah. Hindi pa siya nakakabalik sa kanila. Hindi kaya may masamang nangyari sa kanya. Baka kung sinabi niya sa Kapitolyo na ako ang pumatay kay Conrad. Hindi kaya... Ano, nakita niyo ba? Hindi po. Magsalita kayo. Nagkikilala niyo ba ang taong ito? Hindi po. Wala ko kaming nakikilala ganyan. Ano? Walang magsasalita sa inyo? Wala ba? Napakawalang hiya talaga nila. Binaril nila ng walang kalaban-laban ng taong yon. Kung ganon, hindi pa nila ako kilala. Marahil ay hindi pa ako ipinagkanulo ni Deborah. Pero kung ganon nga, nasan siya? Bakit hindi pa siya bumabalik sa kanila? Bakit? Wala pa ring balita mga peacekeepers. Pare-pareho talagang mga inutil. Huwag ka mag-alala. Mahanap din siya. Pero habang lumilipas ang oras, nilulustay niya rin ang kanyang napanalunan. Paano kapag wala ng mga ginto? Kasalanan ito ni Conrad. Kung bakit kasi siya nagpatalo. Gustuhin man natin siyang patayhin muli. Hindi na maaari kasi nga patay na siya. Kasalanan to lahat ng aris na yun. Kasalanan niya. Sa oras na matagpuan siya, ako mismong pupugot sa ulo niya. Ibibitay ko sa plaza ang kanyang pugot na ulo upang wag na siyang tularan pa. Saan ka galing, Apo? Bigla ka na lamang nawala. May pinuntahan lang po akong importante, Lolo. Pasensya na ho kung hindi ako nakapagpaalam. Ay, walang anuman. Pero sana sa susunod, lalo na at wala pa si Lucas, ay nagpapaalam ka sa akin. Opo, Lolo. Paumanhin po uli. Hayaan niyo po sa susunod. Magpapaalam po ako. Kanina po kasi biglaan yung naging lakad ko. Ay, ganun ba? O siya, basta sa susunod na po, kung malakas pa sana ako, hindi nyo nakakailanganin pa na umalis dito sa bahay. Ako na mismo ang maghanap ng paraan para makakain tayo. Lolo, ayan na naman po kayo eh. Sisisihin nyo na naman ang sarili nyo. Ilang beses ko na po bang sinabi sa inyo na huwag nyong sisihin ang sarili nyo. Kasi po, panahon naman na kami yung mag-alaga sa inyo. Kami naman po ni Lucas. Sana walang masamang nangyari kay Deborah. Sana'y maayos ang lagay niya. Dahil kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi. Takugami, bakit? Nais mo bang umalis tayo? Gusto mo bang lumipad? Sige,
Lilipad tayo ng mataas na mataas. Tara. Takugami! Taasan mo pang lipad mo! Gusto ko ng mas mataas pa! Bilis! Ah! Tanaw na tanaw ko dito ang buong paligid. Mula dito sa itaas, nakikita ko ang mga nasa ibaba. Oh, teka. May natatanaw akong isang imahe. Bulto ng isang tao. Takugami, baba anong paglipad mo? May titinan ako sa bandaron. Nandito na tayo. Ayun ang nakita ko mula sa itaas. Dahan-dahan akong lalapit. Kinakabahan ako. Sino kaya siya? Narito na ako. Oh. Hindi. Hindi totoo to. Si Deborah. Si Deborah. Nakadilat ang kanyang mga mata at nakatuhog sa katawan niya ang isang mahabang espada. Hindi. Hindi. Deborah! Deborah! Hindi totoo to. Si Deborah. Si Deborah. Nakadilat ang kanyang mga mata at nakatuhog sa katawan niya ang isang mahabang espada. Hindi. Hindi. Deborah! Deborah! Patawarin mo ako, Deborah. Patawarin mo ako. Sinong walang pusong gumawa nito sa aking anak? Mga wala silang konsensya. Bakit nila ito nagawa sa anak ko? Mga walang puso, mga walang kaluluwa. Patawarin niyo po ako. Kung hindi ko nagawang protektahan ang anak niyo, humihingi po ako ng iba yung kapatawaran. Patawarin niyo po sana ako. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo rin alam na mangyayari ito sa kanya. Kaya wag mong sisisihin ang sarili mo. Bakit lahat na lang ng napapalapit sa akin ay nawawala? May sumpa ba ako? Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit wala na si Deborah. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya pinatay. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko. Akong may kasalanan. Ako.
Safrina! Safrina, ano nangyari? Lucas! Safrina, bakit? Sige, iyak mo lang. Iyak mo lang muna. Tapos mamaya sabihin mo sa akin kung bakit. Kung anong dahilan ng pag-iyak mo. Lucas! Eto, punasan mo yung luha mo. Salamat. Handa ka na bang sabihin sa akin kung bakit o maghihintay pa ako? Wala na siya. Oh. Ha? Wala na si Deborah. Patay na siya, Lucas. Oh. Ano? At alam ko kung sinong pumatay sa kanya. Ang mga taga-Kapitolyo. Napakawalang hiya nila. Ilang inosenteng buhay pang kukunin nila para lang maging masaya sila. Nasa kanila ng lahat ng kapangyarihan. Bakit pa nila hangaring mang-apak na mga mabababa? Sinisisi mo na naman ang sarili mo. At sinong dapat kong sisihin, Lucas? Wala namang dapat nasisihin kundi ako. Dahil ako yung lumapit sa kanya. At kung hindi dahil sa akin, hindi siya mamamatay. Buhay pa sana siya ngayon. Masaya sana sila ng pamilya niya na magkakasama. Pero naisip mo ba kung bakit niya nagawa yun? Naisip mo ba ang dahilan niya? Na sa kabila ng lahat, mas pinili niyang iligtas ka sa halip na mas piliin ang pamilya niya. Lucas! Huwag mong sayangin ang sakripisyo niya. Alam mo kung bakit? Kasi may tiwala siya sa'yo. Alam niya na kapag ikaw ang mabuhay, magagawa mong protektahan ang pamilya niya. Mas maraming nangangailangan sa'yo. Lucas! Kaya sana, huwag mo sayangin ang oras mo sa pag-iyak lang, sa paninisi sa sarili mo. Kasi hindi matutuwa si Deborah. Magpakatatag ka. Huwag kang padadala sa emosyon mo. Bakit po kayo narito? Nais lamang kitang bisitahin. Masama ba yun? Isa pa, nabalitaan kong wala si Bella. Nasaan palang matalik mong kaaway at kaibigang si Bella? Nasa West Frost. Nag-aaral siya sa pagkontrol ng malakas niyang kapangyarihan. Hindi ka sumama? Gusto niyo bang mamatay ako sa lamig, ina? Oo nga pala. Fireholder ka. Pati kapangyarihan ko. Nakalimutan niyo na. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Kailangan ko na palang tigasan ang kalooban ko. Kahit na pagdating sa inyo. Ngayon, ina, anong kailangan niyo sa akin? Pumunta ako dito para bigyan ka ng isang misyon. Anong misyon? Halika. Pumunta tayo sa silid tanggapan. Doon ko sasabihin sa'yo ang iyong magiging misyon. Ha? Tana, mamaya makita ka pa ni Lolo na umiiyak. Magtataka na naman yun. Baka sumama na naman ang pakiramdam nun. Hindi ko nang mapigilan. Alam ko, pero kailangan mong kontrolin. Ayaw mo naman sigurong magduda siya, di ba? Ayoko, Lucas. Kaya nga ayusin mong sarili mo.
bago ka pa niya makitang ganyan. Lucas. Patay na si Conrad. Conrad? Yung tauhan ninyo sa underground arena. Sinong pumatay sa kanya? Yun ang hindi namin alam. At yun ang magiging misyon mo. Anong ibig mong sabihin, Ina? May malaking pustahan na mangyayari ngayon sa arena. Nais kong ikaw ang gagawing pambato ng underground. Ha? Alam kong darating ang pumatay kay Conrad. Malaki ang premyo. Kaya natitiyak namin ang iyong ama na kakagat siya sa bitag. Pero bakit ako? Paano kapag may nakakilala sa akin? Ina, ang dami dyan. Bakit ako pa? Inuutusan mo ba ako, Prinsipe William? Natatakot ka ba sa maaaring mangyari sa'yo? Ha? Pinakaayaw ko sa lahat ang magkaroon ng anak na duwag. Hindi ako duwag, Ina. Kung ganon, patunayan mo. Tanggapin mo ang misyon na ipagagawa ko sa'yo. Ina. Kailangan ko siyang maipaghiganti. Maghiganti ka na naman. Kanino? Babalik ka dun sa arena? Sa Frina, pwede ba? Hindi sagot yun. Hayaan mo na lang. Baka ikapahamak mo pa. Hindi ko naman sinabing babalik ako sa arena. Ang sabi ko, nais ko siyang ipaghiganti. Yun lang naman, Lucas. Sa papanong paraan? Sinakripisyo ni Deborah ang buhay niya para sa iyo. Iniwan niya yung pamilya niya para sa kaligtasan mo. Kaya sana huwag mong sayangin yun. Kung ayaw mong magalit na naman ako sa iyo. Kaya pwede bang itigil mo na kung anong binabalak mo? Lucas. Ano, Prinsipe Will? Pumapayag ka ba? Sige na. Ako ang lalaban mamaya. Pero paano kung hindi siya dumating? Darating siya. Alam ko yun. Lalaban ka lang mamaya. Kapag dumating si Aris, ikaw ang haharap sa kanya. Ikaw. Sige na. Kung yan ang nais ninyo. Kailangan mong malaman kung sino siya, anak. Dapat na matuwa sa iyo ang iyong ama. Opo. Patawarin mo ako, Lucas. Pero nangangati talaga mga kamay ko na maghiganti. Hindi man sa mismong Kapitolyo. Pero sisiguruhin ko. Uubusin ko mga alagad nila sa underground arena. Babalik ako doon. Lalaban ako ulit. Napapayag ko na siya, Haring Rizal. Tutungo siya mamaya sa underground arena. Siya ang lalaban kay Aris. At paano ka naman nakakasigurong darating nga ang Aris na yun? Haring Rizalde, malakas ang kutob ko na si Aris at si Deborah ay magkakilala. Dahil hindi siya basta-bastang makakapasok ng arena kung walang tumulong sa kanya. At sino sa palagay mong maaaring tumulong sa kanya? Hindi ba't si Deborah lamang? Matalas rin pala ang utak mo, Reyna Alona. Sige, tingnan natin kung kakagat siya sa bitag mo. Alam kong kakagat siya. Dahil natitiyak ko ngayon. Alam na ng pamilya ni Deborah na patay na siya. At tsak na nagingit-ngit na sa galit si Aris. Tama ka, Haring Rizal. Tama ka.
Narito na ako sa bungad ng underground arena. Sa gabing ito, sisiguruhin ko na dadanak ang dugo. Ipaghihiganti kita, Deborah. Talaga na uli siya! Nalaman siya! Nalaman uli siya! Ha, kung ganon, hindi nga pumalya si Ina. Pupunta nga rito ang Aris na yon. Pwes, umanda ka sa akin, Aris. Itutumba kita sa isang kisap mata. Isang manungong laban! Narito siya! Muli siyang bumalik upang muling hamunin ang ating panibagong pambato! Si Electro! May panibago pala silang pambato. Pwes, tingnan natin. Sa'yo ko ibubuhos ang galit ko. Handa na ba kayong muli siyang masinalan? Malalaman ko kung sino ka ba talaga, Aris. Sige, mag-ingay kayong lahat. Mas mag-iingay pa kayo mamaya. Muli kong ipapakilala sa inyo, si Aris! Babae? Babae ang Aris? Pero paano niya natalo si Conrad? Ang tinaguri ang pinakamalakas sa buong arena ay napatay niya. Nakapagtataka. Siya si Electro. Maganda at matigas ang kanyang tindig. Malakas ang aurang nakabalot sa kanya. Ibang-iba siya kay Conrad. May kakaiba sa isang to. Alam ko yan. Nararamdaman ko. Tama nga si Ina. Nakasuot siya ng maskara na balot ang buong mukha. Kailangan kong matanggal ang maskara na yan mamaya. Unang hudyat! Sa pagbilang ko ng 3, ipuputok ko ang baril na ito sa ere! At mag-uumpisa na ang laban! Isa! 2! 3! Takugami, ano bang nangyayari sa iyo? Kanina ka pa hindi mapakalim. May masakit ba sa iyo? Gutom ka ba? Ano bang nangyayari sa dragon natin? Kanina pa kung nag-iingay. Hindi siya mapakali. Nasaan ba kasi si Safrina? Lucas! Anong nangyayari kay Takugami? Bakit siya nag-iingay? Hindi ko nga rin po alam, Lolo. Kanina pa siyang ganyan. Ayaw niya namang kumain. Wala naman siyang sugat o kahit ano. Ay, si Safrina, nasaan? Kung tanging siya nang nakakapagpaamo sa dragon na yan. Umalis po siya, Lolo. Ay, sinabi niya ba sa'yo kung saan ang tugon niya? Hindi po. Hindi niya po binanggit sa akin. Basta na lamang po siyang umalis. Mahabaging bata yun. Kung saan-saan na lang nagtutugo. Huwag kang mag-alala. Mamaya ay pagsasabihan ko siya. Sige ho, baka sakali yung makinig sa inyo. Ikaw pala ang Aris. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Matatalo ka lang. Huwag ka na rin mag-aksaya ng laway. Matatalo ka rin lang. Anong sinabi mo? Napakalapit natin sa isa't isa, Electro. Hindi mo pa rin marinig?
Nais mo bang ibulong ko na lang sa'yo para mas marinig mo? Ha? Ano? Unti-unti niyang inilalapit sa tenga ko ang mukha niya. At mamamatay ka! Sinaksak mo sa tagiliran! Walang iya ka! Itong ganti ko! Mamamatay ka! Sinaksak mo sa tagiliran! Walang iya ka! Itong ganti ko! Ang sakit ng tagiliran ko. Tumama ako sa nakausling bato. Ang sakit. Kulang pa yan sa ginawa mo sa akin! Ngayon, malalaman ko na kung sino ka. Tatanggalin yung maskara ko. Hindi maaari. Hindi mo malalaman kung sino ako. Sisipain ko siya ng ganito! Sinipa niya ako sa dibdib ko. Yung tagiliran ko na sinaksak na. Mas umaagos ang preskong dugo. Tatayo ako. Hindi ako magpapatalo. Uuwi ako ng panalo. Uuwi akong nakapaghiganti. Hindi ang isang katulad mong makakapagpasuko sa akin! Unti-unti siyang bumabangon. Nakatingin siya sa akin ng matalim. Ang kulay ng kanyang mga mata, nag-aalab na kulay berde. Pumili sa akin ang kulay ng kanyang mga mata. Anong... Huliin si Aris! Patayin si Aris! Kailangan ko makaalis dito! Patayin siya! Hindi! Binabaril nila ako! Magtatago ako! Kailangan ko makatakas dito! Ha! Nasaan na siya? Nasaan na si Aris? Natalisan ako! Ang sakit! Rick! Bumangon ako! Ayun! Ayun! Paranin niyo! Tinamaan ako sa balikat! Tinamaan niya ka! Paranin niyo ba? Huwag niyo titigilan! Hindi niyo ako mapapatay! Hindi ako magpapahuli sa inyo! Bahala na kung saan ako mapunta! Wala akong ibang matatakbuhan! Sa patay na gubat, yun na lang ang maaari kong puntahan na hindi nila ako masusundan! Doon ako pupunta! Ang sakit! Nasaan na kaya ang batang yun? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Gusto niyo po bang magbakasakali ako sa burol? Baka naroon siya. Ay, sige Lucas.
Kung sa tingin mo ay naroon nga siya. Sige, sundan mo siya. Sige ho, pero ayos lang po ba na iwan ko muna kayo sa gilid? Ay, ayos lang sa akin. Hindi mo naman ako kailangan alalahanin. Wala kang dapat na ipag-alala. Ang alalahanin mo ay si Safrina. Magdidilim na. Sige ho, pupuntahan ko na ho siya. Nasaan na siya? Nahuli na ba? Wala pa rin pong balita ang mga peacekeeper na humabol sa kanya. Ang sugat ko. Kailangan na po namin kayong malapatan ng agarang lunas. Kamahalan, malaki po ang sugat niyo sa tagiliran. Baka maubusan kayo ng dugo. Kailangan siyang mahuli. Pagbabayaran niyang ginawa niyang ito sa akin. Huwag na po kayong malikot, mahal na prinsipe. Lilinisin namin ang sugat niya. Pagbabayad ka sa ginawa mong ito sa akin na Aris. Magbabayad ka! Nandito na ako sa patay na gubat. Alam ko, hindi nila ako masusundan dito. Ang sakit ng balikat ko. Ang daming dugo na umaagos. Hindi. Nangihina na ako. Pumasok siya sa patay na gubat. Huwag na nating sundan. Tsak na ang kamatayan niya dyan. Sa dami ba naman ng mababangis na hayop dyan? Hindi siya sasantuin dyan. Ay na kayo! Gusto ko pang mabuhay. Hindi pa ako maaaring mamatay. Wag! Buhayin niyo ako! Huwag niyo akong papatayin! Parang awa niyo na! Wag! Wag! Nasaan kaya siya? Wala siya dito. Safrina naman, nasan ka ba? Pinag-aalala mo na kami ng sobra. Bakit ka ba kasi umalis nang wala man lang paalam? Anong sasabihin ko ngayon kay Lolo? Anong nangyari? Nasaan si Aris? Napatay niyo ba siya? Tinamaan namin siya sa balikat, mahal na Are. At nasa loob siya ng patay na gubat, kaya marahil ay patay na siya ngayon. Tsak na hindi na siya mabubuhay pa sa patay na gubat. Doon na siya lalapay ng mga leon, lobo at buitre. Sige na, magaling ang ginawa niyo. Magaling! Prinsipe William, kumusta ang pakiramdam mo? Ang sugat mo, kumikirot pa ba? Opo, Agina. Malalim po ang tinamukong saksak galing sa Aris na yun. Hindi na bali. Patay na siya. Kaya nakaganti ka na. Kaya lamang yung mga ginto, hindi na nabawi pa. Hanggang ngayon ba naman, Ina? Ang mga ginto pa rin ang iniisip mo? Oo, dahil sayang ang mga yon.
Kabawasan yon sa kaba ng ating yaman. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Wala ho. Pwede po bang iwanan niyo muna ako? Gusto ko lang mapag-isa at magpahinga. Sige. Pero mamaya, baka pumunta rito ang iyong ama. Kayo hong bahala. Nasaan ako? Oh. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nangihina ako. Patay na ba ako? Nasaan ako? Ang mga leon at lobo. Napapalibutan nila ako. Pero bakit hindi nila ako nilapa? O ginalaw man lang. Dinidilaan ng isang loob ang sugat ko sa balikat. Pero alam kong wala siyang balak na masama sa akin. Bakit? Anong ibig sabihin nito? Naawa pa sila sa akin? Gising ka na pala. Oh. Sino ka? Huwag mo nang alamin kung sino ako. Masaya ako at nagkamalay ka na. Ano ang ginagawa ng isang tulad mo dito sa patay na gubat? Hinahabol ako. May gustong pumatay sa akin. Wala na akong ibang matakbuhan kaya dito ako pumunta. Hindi ka natakot? Matakot man ako. Wala naman akong ibang pagpipilian. Masaya ako at maayos ka na. Bakit hindi nila ako? Dahil hindi naman sila kagaya ng iniisip nyo. Mababait sila. Magpahinga ka na. Tsak na hindi ka na nila susundan pa dito. Dahil aakalain nilang patay ka na. Kumusta si Prinsipe William? Maayos na ba ang kanyang lagay? Malalim ang sugat na tinamo niya. Kumikirot daw. Pero ang sabi ng healer, malakas ang gamot na inilapat nila rito. Baka bukas ay maghilom na ang kanyang sugat. Mabuti na lang at napatay ang Haris na yon. Pero hindi natin nabawi ang mga ginto. Tama ka. Pero malaking kabayaran na din ang kanyang buhay. Kaya lang, palaisipan pa rin sa akin kung sino talaga siya. Bakit malakas siya kung isa lamang siyang ordinaryong nilalang? Isipin mo, paano niyang napatay si Conrad ng ganon kadali? Napatay man niya si Conrad ay hindi na bale. Wala siya ngayon. Patay na rin siya. Kaya wala na tayong dapat panay pangamba. Kung sabagay, tama ka, Haring Rizalde. Mamaya, bibisitahin ko si Prinsipe William. Ikaw ang bahala. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nangihina pa ako. Malalim ang sugat na tinamo mo. Lalong-lalo na dyan sa may balikat mo. Malalim ang tama ng bala. Gusto ko nang umuwi. Hindi ka maaaring makaalis. Mahinang-mahina ka pa. Muntik na nila ako mapatay. Muntik na nila ako makilala. Muntik ko nang iwan ng pamilya ko. Padalos-dalos kang magdesisyon. Hindi ka nag-iisip. Hindi mo naisip na maaaring binitag ka lamang nila
at kumagat ka sa bitag nila. Bakit parang ang dami mong alam? Oo, marami nga. Higit pa sa nalalaman mo. Sino ka? Ikaw, sino ka? Bakit mo ako sinasagot ng isa pang tanong? Tinatanong kita, sino ka? Kapag nagawa mong sagutin ang tanong ko kung sino ka, masasagot ko ang tanong mo kung sino ako. Bakit ba lahat kayo ganyan ang sagot sa akin? Yung matanda, yung babae sa panaginip ko, at ikaw. Tanong na maaaring ikaw lang ang makakasagot. Pero hindi na ako mahihirapan pa kung sasagutin niyo ako. Hindi lahat ng kasagutan ay nakukuha ng ganun lamang kadali. Minsan, kailangan mo munang paghirapan. Kailangan mo munang malinlang ng makailang ulit. Masaktan, magtiwala, bago malaman kung ano ang totoo o hindi. Prinsipe William! Ama, narito kayo. Tama pala si ina. Dadalawin niyo nga talaga ako. Kumusta ang iyong pakiramdam? Nanghihina pa po ako. Malalim ang sugat na tinamo ko. Hindi mo natanggal ang maskara niya. Biglang dumating ang mga peacekeepers. Naubusan ako ng oras. Pinagbabaril siya. Di bale, patay na rin naman siya. Ha? Nabaril siya sa balikat. Nakapasok siya sa patay na gubat. Kaya ano pang asahan natin? Tsak na ang kanyang kamatayan doon. Doon na siya lalapay ng mga mababangis na hayop. Ganun ho ba? E di masaya na pala kayo ngayon. Oo naman. Walang kasing saya. Pero hindi nabawi ang mga ginto. Sapat naman na siguro ang buhay niya bilang kabayaran. Sige na, magpagaling ka. Huwag kang maging mahina. Hindi ka mamamatay ng dahil lang sa saksak na yan. Ama. Sila Lolo. Hinahanap na nila ako, sigurado yun. Pero hindi ko pa magawang makatayo. Yung bata, ang lalim niya ko magsalita. Parang kilalang kilala niya ako. At paano niya napapaamong mga mababangis na hayop dito? Dinalang kita ng prutas. Ito lamang. Ito, halamang gamot ito. Inumin mo. Para maging maayos ka agad ang pakiramdam mo. Salamat sa iyo. Utang ko sa iyong buhay ko. Walang anuman. Halika, susubuan kita. Pupunasan ko na rin ang natuyo mong dugo. Diyan sa braso at mukha mo. Saan ka naninirahan? Dito. Dito? Dito sa patay na gubat? Ang mga magulang mo, nasan sila? Wala akong mga magulang. Ha? Hindi ako isang ordinaryong nilalang. Isa akong engkantado. Ako ang nagpapantay ng patay na gubat na to. Ang portal ng kamatayan. Ano? Pero, kung ganun bakit? Bakit hinayaan mo akong mabuhay? Dahil hindi pa itong oras mo. Hindi pa ito. Meron ka pang mahalagang misyon na dapat mong gampanan. Ha? Isa pa, kung sakali mang mamatay ka, hindi ako ang susundo sa'yo. Napakabuti ng kalooban mo upang makulong dito. Kaya sana malaman at masagot mo na ang katanungan mo kung sino ka bang talaga. Sino nga ba ako? Sino nga ba talaga ako?